ang kwento ng pinakamagandang regalo ni Donato mula sa mga pahina ni Bathala. Makinig at mamangha sa isang maliit na nayon. Sabik na sabik si Donato para sa darating na Pasko. Araw-araw siyang tumitingin sa bintana ng tindahan para sa isang makintab na asul na barkong laruan na matagal na niyang pangarap. Inay, iyan po ang pangarap ko para sa Pasko, sabi ni Donato sa kanyang ina na si Sinag. Hinawakan ni Sinag ang balikat ng anak at mahinang sinabi, "Maganda ang barkong iyan, anak, pero kailangan nating maging matipid para sa ating hapunan." Habang naglalakad pa uwi, nasalubong ni Donato ang kanyang kaibigang si Hiraya. Nakaupo si Hiraya sa ilalim ng isang puno ng mangga. Maingat na pinupunasan ang kanyang tanging laruan, isang lumang manika. Masayang kinakausap ni Hiraya ang kanyang manika kahit na ito ay gawa lamang sa mga lumang basahan. Wala na itong isang mata at kupas na ang kulay ng damit nito. Pero ito ang pinakamahalagang pag-aari ng batang babae. Lumapit si Donato at nakita ang isang malaking punit sa braso ng manika ni Hiraya. Napansin niya ang bahagyang lungkot sa mga mata ng kaibigan habang sinusubukan nitong takpan ang sira gamit ang kanyang maliliit na kamay. Pag-uwi sa bahay, kinuha ni Donato ang kanyang alkansyang kawayan. Maingat niyang ibinuhos ang lahat ng kanyang mga barya sa sahig, ang perang matagal na niyang pinag-ipunan para sa asul na barko. Kinausap ni Donato ang kanyang inay na si Sinag. "Inay, gusto ko pong gamitin ang aking ipon para ibili ng bagong manika si Hiraya," mungkahi niya. Ngumiti si Sinag at niyakap ang anak dahil sa kanyang kabutihang loob. Noong gabi ng Pasko, sa ilalim ng maliwanag na buwan, pinuntahan ni Donato si Hiraya. Iniabot niya ang isang kahon na nakabalot sa simpleng papel, ngunit may malaking pulang laso sa itaas. Niyakap ng mahigpit ni Hiraya si Donato. Masaya niyang binuksan ang kahon at nakita ang isang magandang bagong manika. Hindi ito ang barko na pangarap ni Donato, pero ang saya sa mukha ni Hiraya ay mas matamis pa. Wala mang bagong barkong laruan si Donato. Puno naman ng init at ligaya ang kanyang puso. Natutunan niya ang tunay na diwa ng Pasko, ang saya ng pagbibigay sa kapwa. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na alamat.